Yo, what's up mga guys? Medyo naubo-ubo pa po. Umpisa na naman ang allergy attack dito sa Italia. So medyo araw-araw na naman po ako sisipunin. Masakit ang mga mata dahil sa allergy. Anyway, tuloy ang buhay. Sabi nga weather lamang yan. So guys, nagdadrive na po ako papunta sa aking trabaho. And nawa ay sama-sama po tayo na alalahanin yung kabutihan ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Tulad ngayon, meron tayong lakas para makapagtrabaho. At lahat po ng yan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. So we must always thank God for every day in our lives, dahil pag inayaw ng Diyos na bukas hindi ka na gumising, mangyayari din yun. So sa araw-araw na pag-iisip natin, magpasalamat tayo dahil malakas tayo nakakapagtrabaho, nagagawa yung mga bagay na hindi na nagagawa ng iba, Palad tayo mga kapatid dahil tulad ng sinasabi ko, may lakas tayo, nakakapagtrabaho, hindi katulad ng iba na halos may karamdaman. Kung makikita nyo, maraming mga we're always complaining bakit ganito sitwasyon natin, at ang hirap ng buhay natin. Pero marami tayong nakikita sa social media, mga talagang ang hihirap ng sitwasyon nila, ang hirap ng buhay nila, but they are not complaining. Pinagpapatuloy nila. Imagine yung mga napapanood natin mga video sa YouTube, sa kung saan ng mga may kapansanan, pero they are continue living, sisikap sila sa kanilang buhay sa kabila ng kapansanan nila. Even the kids, yung mga napanood ko sa I don't know, China yata yun, na magkapatid, siguro wala na silang parents, they are abandoned, dalawa lang sila, and then I think their age is 4 and the other one is 6 years old or 7 years old. Siya yung nagluluto dun para sa kapatid niya, pinakakain niya. Talagang it breaks my heart na may mga ganong situation. Pero marami pa rin sa atin na always complaining, bakit ganito, wala pa rin akong pera till now. I'm working hard naman, pero wala, hirap pa rin ang buhay. Huwag po tayo mag-complain. Let's just continue this life and always acknowledge the goodness of God. Yun yung mahalaga kasi katulad sa mga unang vlog ko na sinabi ko na kahit anong yaman mo, lahat yan ay mawawala ng kapuluhan when times na kunin na ni Lord yung buhay mo. Hindi mo madadala yung kayamanan mo. Kaya kapatid, just enjoy your life. Habang may lakas ka, mag-enjoy ka, gawin mo lang yung dapat mong gawin, and of course don't forget to live dun sa original na plano ng Panginoon para sa'yo, para sa akin. Kaya nga ngayon, sabi ko nung una, kaya ko ba ito magbibideo na to, para akong siraulo rito, kinakausap ko yung sarili ko, pero okay lang yan. Para sa akin, I just want to inspire other people na kung tayo dating makasalanan, bukas palad ang Panginoon para tanggapin tayong makapagbago, Huwag mong maliitin yung sarili mo, Hindi ako karapat-dapat kasi makasalanan ako. Marami kong ginawang mali. Hindi pa tapos ng buhay mo. May pag-asa ka pang magbago, tulad ko na dati nga na makasalanan, pero ngayon ay nagbabalik loob sa Panginoon. I don't waste my time, ayokong sayangin yung buhay ko rin nang wala man lang akong nagagawa para sa Panginoon. So by making this video,
umaasa ako that one day I can touch the heart of God, no, na naging part ako to spread His gospel. Kasi masaya, maligaya po talaga na mamuhay ka sa presensya ng Panginoon. Nung una, akala natin ang mas enjoy yung ako, Sabado pa lang talagang nagmamadali na po ako, guys, sa pagpunta sa pinagsusugalan ko kasi syempre masaya, papinta-pinta ka ng card, no? Pero at the end talo pa rin kasi bakit? Manalo ka ng pera, puyat ka naman, so at hindi yun ikinalulugod ng Diyos, so talo talaga, guys, talo talaga. So kung magsasama-sama lang lahat ng mga tao, no, ng iisang ano masasabi, alintuntunin ba o yung iisang goal, no, to serve or to acknowledge the goodness of God. Tingin ko wala nang mga sugarol, wala nang mga may bisyong tao kasi kilala nila ang Panginoon. Ang masaklap nga yung ibang nakakilala sa Panginoon na tapos tumalikod. Yun ang nakakatakot kasi mas matitigas na sila. Matigas na yung kanilang pangangatwiran, meron na silang kataasan kasi ang sasabihin nila, alam ko na yan, pinagdaan ako ng salita ng Panginoon, alam ko na yan. Pero hindi naman nila pinamumuhay. Yun ang nakakalungkot eh. Alam mo yun, yung nataniman ka na pero pilit mong binabaliwala. Nakakalungkot po yun. Sana kung dati ka nang nakaalam ng salita ng Panginoon, naranasan mo na rin yung kabutihan niya, dapat nagtuloy-tuloy ka na. Hindi ka na gumibap. Hindi ka na nag-give in sa mga yung nasa sanlibutan, yung sinasabi dun sa unang Juan chapter 2, no, yung pag-ibig sa sanlibutan. Dapat nag-focus ka na lang to serve God kasi yun yung pinaka the best way, no, to acknowledge God. So guys, malapit na ako sa trabaho ko. Siguro mamaya na lang uli at kwentuhan uli tayo, guys. Have a nice day to everyone. God bless you all. God is good all the time. Yes.